Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Magandang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan ko pong lahat na tumayo para sa ating simulan na ating araw sa pag-aawit para sa ating Panginoon. Bago po tayo umawit, basahin ko lang po ang salita ng Diyos galing sa 1 Chronicles chapter 16 verse 34. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Tunay nga po na pag-ibig ng Diyos ay hindi magmamaliw kahit kailan. Umulan man o umaraw, mahal tayo ng Diyos araw-araw. Amen po ba? Amen. Sige po. Salamat sa iyo, lagyan ito ng kulay. Salamat sa iyo, binigyan mo ng ligaya, inuno mo ng pag-asa. Panginoon, salamat sa iyo. Salamat sa iyo na bago mong lubusan. Salamat sa iyo, ako'y tinuturuan, ako'y tinutulungan. Panginoon, salamat sa iyo. Sa iyo salamat sa iyo, umaharap sa iyo. Salamat sa iyo, sumasamat, naglilingkod sa iyo. Panginoon, salamat sa iyo. Hanap ko ng buhay. Salamat sa iyo, nilagyan ito ng kulay. Sa iyo, binigyan mo ng ligaya, pinuno mo ng pag-asa. Panginoon, salamat sa iyo. Salamat
bago tayo magpatuloy sa ating pananambahan, tayo po'y magpapasalamat at ipasisayasan po natin sa ating Panginoon ang ating mga puso't isipan upang tayo'y kaaya-aya ng humarap at magpuri sa ating Panginoon. Father God, we thank you, Lord, for another day. Nahito kami muli, Panginoon, nagsama-sama. Nagpasalamat, Panginoon, na may pataos-pusong pagpakumbaba sa iyong harapan, Lord, at humingi kami, Panginoon, ng paglilinis ng aming mga puso't isipan, Lord. Alam po ninyo, Panginoon, ang aming mga kahinaan, ang aming mga kakulangan, Lord. Siyasatin po ninyo ito, Lord, at patawarin po ninyo kami, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran, O God. At Lord, salamat, Lord, at tinataas namin, Panginoon, ang magdadala ninyong mga salita, maging ang worship team, Lord God. We pray, Lord God, for your anointing, empowerment, Lord Jesus, na mapapurihan ka namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, that we worship you, Lord, na may taos-puso, Panginoon, kung ano man ang mga hindrances, Lord God, disturbances, Lord, we rebuke it in the name of Jesus. And bear with us, O Lord, hanggang sa matapos namin, Panginoon, ang aming pananambahan sa umagang ito. Maraming salamat, O God, and this is our prayer. In Jesus' name, Amen and Amen, O God. Amen. Sige po, pamitan natin muli ang ating Panginoon. Kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais
pag-ibig para sa ating Diyos. Hallelujah, Lord God. Nais kong ika'y maranasan, kilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan, tunay na mag-alaga. Nais kong ika'y maranasan, ang puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon bukas at kailanman, magsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Minsan pa, kung ika'y maranasan, kilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan, tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang, ngayon, bukas at kailanman, magsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Minsan pa kami natin sa Panginoon, nais natin siyang maranasan, Lord. Nais kong ika'y maranasan, magkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan, tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, magsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang
magbabago, Panginoon, ng iyong pag-ibig para sa amin, O Lord God. Ikaw ang nananatiling, Panginoon ng aming buhay, O Lord God. We thank you, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na aming kinikilala, ang aming Diyos na itataas, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat. Salamat dahil meron kaming ikaw, Panginoon. Wala kami ngayon, Diyos, dito sa aming tinatayuan. Kung wala ka sa aming buhay, O Lord God. We thank you, Lord God, dahil patuloy mo kaming pinabago, patuloy mo kaming pinalalago sa araw-araw, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sapagkat hindi nagmamalang, Panginoon, ang iyong salita. Hindi kumukupas, Panginoon, ang iyong kadakilahan, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Salamat. Salamat, Panginoon. Alam namin, Diyos, na hindi kailanman magiging sapat ang salitang salamat sapagkat walang makahihigit, Panginoon, ng iyong ginawa para sa amin, Lord God. Walang makapapantay, Panginoon, ng iyong kadakilahan, O Lord God. We thank you, Panginoon. We glorify your name. At ang lahat ng awitin na ito, Panginoon, ay inaalay lamang namin sa iyo, Lord God. Naway maging matamis, Panginoon, ang dating dito sa iyo, Lord God, sapagkat ito'y aming inaalay, Panginoon, na galing sa aming mga puso, Lord God. We thank you, Panginoon. We glorify your name. In Jesus' mighty name, amen. Let's pray po, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sinasamba ka namin, Lord God. Maraming salamat po sa araw na to, Lord God, na nakakasama po kami para purihin ka at sambahin, Lord God. Lord, linisin mo ang aming mga puso at isipan, Lord God. Tanggalin mo ang mga palakit sa aming pagbibigay handog, Lord God. Lord, pagpalain mo po ang mga tithes and offering, mga nagbigay, at mga hindi pa makapagbigay, Lord God. Lord, pagpalain mo sila sa mga income nila, sa mga trabaho, Lord. Lord, i-bless mo, Lord God, ang mga bawat isa ng miyembro na ito, Lord God. Lord, pagpalain mo din ang mga walang trabaho at naghahanap ng trabaho, Lord God. Lord, ikaw po ang sumagot sa kanilang mga dalangin at desires sa puso nila, Lord God, na makahanap po sila ng tamang company, tamang agency man, Lord God. Lord, pagpalain mo sila, Lord God, para maibigay nila ang kanilang ikapo sa susunod, Lord God. Lord, pagpalain mo tong tithes and offering na magagamit sa iyong kapangyarihan at kalalhatian, Lord God, sa iyong mga salita. Lord, maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Good morning po. Mag-special po. Magandang araw po kasi magandang araw po. Mag-special number po kami. Ilaw po. May dalawang binatilyo sa malayong lugar.
nagngangalang Cecilio sa umaga at Cecilia naman sa gabi. Ngunit, may isang tao na kinatagpo ng Diyos upang magbahagi ng salita ng Panginoon sa taong ito. Hi, brother. Pwede ka ba mabala? Pwede naman. Tara, lakad na tayo. Alam mo ba? Nagkalat din naman ng Manila dati. Pero sa biyaya ng Panginoon, ako'y nagbago. At pinaganda niya sa akin kung sino talaga ako. Kung dito, tara, doon muna tayo. Sige. Pwede mo po ba ako share ng konting salita ng Diyos? Yung pagkain dito, baka sakay lang yung bulang na. Salamat. Meron ko lang akong babahagi sa'yo. Yung ABC. Ganda na ng ABC. Kasi yung A is for admit you're the sinner. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Sabi sa Roma 3:23, sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay mo, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kalwatian ng Diyos. Tayong lahat ay nagkulang, tayong lahat ay nangangailangan ng kapatawaran at kaligtasan. Yun ang A. Tapos sabi naman, believe in Jesus. Niwala ka lang. Sapagkat sa John 3:16, sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang isang anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi napahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay namatay para sa iyo at muling nabuhay. Maniwala ka lang sa Kanya at siya ay anak ng Diyos at tagapagligtas ng sanlibutan. Yung letter C is confess and receive Him. Ipahayag mo at ang bibig siya. Sa Roma 10, verse 9, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Ang kaligtasan ay hindi kinikila. Ito ay isang kaloob. Tinatanggap natin ito sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo. Sa pagtalikod ng kasalanan at pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Ako na po. Pwede po ba ako pag-pray? Sige, masasagot mo lang ako. Opo. Panginoon Jesus, inaamin kong ako'y lumihis ng landas. Naniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. Humihingi ako ng kapatawaran, baguhin mo ako at bigyan ng buhay ng walang hanggan. Nais kong sumunod sa iyo. Amen. Pwede na ba natang tawagin brother? Yes. Yun lamang po. Next day na lang. Amen. Isang magandang umaga po. Ang pagbabahagi po ng salita ng Panginoon ay walang pinipili, ano? Nasaan man, anuman ang kasarian ay kinakailangang makarinig ng salita ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, mapalad po tayo dahil tayo ay nandito, makakarinig tayo ng salita ng Panginoon at
ang salita ng Diyos ang patuloy na magpapalago sa atin bilang isang mananampalataya. At kung tayo ay hindi pa lumalago ng tuluyan sa Panginoon, hindi pa huli, para tayo ay magpatuloy sa pakikinig at magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayong umaga po ay panibagong series ang ating pag-aaralan. Tapos natin yung almost 2.5 months, no, na Halo. 4 na letra, pero bakit ang tagal nating pinag-aralan? Kasi hindi siya madali, no, na isabuhay. Kaya yung 4 months, yung 2 months na yun ay, kung tutuusin, napakaiksi ng pag-aaral. Pero patuloy at patuloy natin na ilagay sa buhay natin yung 4 na yun. 4 na letra lang. Pero 4 na letra na lagi tayong nire-remind ng Panginoon na to be holy, be accountable, be lovable, and be obedient sa salita ng Panginoon. Amen. At ngayong umaga po ay panibagong series ang ating pag-aaralan, Homegrown Disciples. Homegrown Disciples, growing together in Christ. Ang paglago bilang isang disipulo ay hindi lamang sa iglesia nag-uumpisa, kundi ito ay, ang paglago ay sama-sama. Mahirap lumago kapag nag-iisa lang. Ang isang walis ay hindi po pwedeng makalinis kung isang tingting, no? So dapat madami. Ganun din po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Dapat sama-sama tayo sa ating paglago. At ang paglago ay hindi nag-uumpisa sa church lang. Sabihin natin, ay pupunta ako sa church kasi gusto kong lumago. Gusto kong mag-grow. Ito po ay hindi doon nag-uumpisa. Marami po tayong kaabalahan sa buhay. Sino po ang hindi busy? Taas nga po kamay. Sana all. Hindi busy. Lahat tayo busy, no? Pag tinanong ka, kumusta ka? Eto, busy. Na? Kahit nasabihin mong nasa bahay ka lang, ang daming gawain. Busy, hindi matapos-tapos. Nag-uumpisa ka pa lang, ang utak mo tumatakbo na. Pagod na, pagod na, pagod na. Lalo na kapag ka may ginagawa. So marami tayong pinagkakaabalahan sa buhay, sa trabaho. Sa school, papasok na naman. Nag-uumpisa na naman ng next week ay pasukan na. Isang Monday na lang, itong week na lang na to ang pahinga, no? At next week ay mag-uumpisa na naman. So panibagong kabisihan na naman ng mga estudyante. Ang malls, ang shopping malls, hindi maganda o gaga ngayon. Dahil namimili para sa pasukan. Busy. Sa social media, maya ang pop-up, no? Maraming feeds ang pumapasok, maraming news, maraming mga balita, at kung ano-ano pang mga bagay ang pinagkakaabisihan natin. Maraming bagay ang nagiging responsibility natin. Pero, madalas, marami din tayong bagay na nakakalimutan. Isang bagay na mahalaga sa bawat isa sa atin. Ano nga ba yun? Discipleship. Saan? Sa tahanan. Kasi akala natin discipleship sa loob lang ng church. Lumalago tayo sa loob ng church. Pero kumusta po sa tahanan natin? Are we having discipleship sa loob ng tahanan? Ano ba yung pagdidisipulo sa loob ng tahanan? Yung ba yung nag-preach na sa Sunday, nakinig ka na sa Sunday, pagdating sa bahay, mag-preach pa din? Yun ba yung part of discipleship? Ito po ang nakakalimutan natin. Ang discipleship ay hindi po nakadisenyo lamang o programa sa loob ng church. At hindi rin po ito nag-uumpisa dito sa pulpito. Hindi lang natin maririnig dito sa pulpit.
kundi ito ay nag-uumpisa sa ating tahanan. Nag-uumpisa habang tayo kumakain. At part pala ng discipleship yun. Yung pagkukwentuhan, yes. Bakit? Kasi naku, kumusta mo? Nagkakaroon kayo ng kumustahan. Sino po sa inyo ang kumakain ng sabay-sabay? Kadalasan po kasi, no? Kanya-kanyang kainan na lang. Sa isang linggo, ilang beses nyo matatandaan na nagsama-sama kayong kumain sa hapag-kainan? Naku, 5 lang yung, 10 lang yung daliri na bilang. Kasi, isa lang yata. Tuwing tanghalian lang ba? Tuwing umagahan lang ba? Tuwing hapunan lang? O baka wala pa dun? Kasi kanya-kanya. Dito po dapat umpisahan natin, no, yung kainan. Tayo ba pag nagdi-discipleship, start agad? Pag nagdi-group, nag-start agad kayo? Hindi. Umpisa agad sa kainan. Kasi doon na-develop, doon nabubuo yung kwentuhan, doon nag-start ang discipleship. Simple. Pero malaman. Sa hapagkainan, kwentuhan habang nasa biyahe, sa sasakyan, no? Nagkukwentuhan, part of discipleship. Panalangin bago matulog. Nagsasama-sama pa ba ang bawat family sa panalangin? Sa pagtulog? O kanya-kanya na lang din. Ang discipleship po ay hindi nagaganap ng isang upuan lang. Hindi tayo natututo sa pagiging isang disipulo ng Panginoon sa isang beses lang. Tinuro ngayon, bukas alam ko na ang pagiging disipulo. Mahabang proseso. Everyday, dapat ay nagagawa natin. Sa family natin, everyday nagagawa dapat natin ito. Kaya ngayong month of June, pag-uusapan po natin yan. Bawat linggo meron tayong topic, how discipleship can grow sa ating tahanan. Kung paano pwedeng tayong umunlad sa ating pananampalataya, hindi lamang po sa loob ng church, kundi pati sa loob ng ating tahanan. Paano tayo magiging isang disipulo? Kasi po sa ating tahanan, pwede po itong maging lugar sa paglayo sa Diyos at paglago sa Panginoon. Ulitin ko po. Ang ating pong pagdidisipulo sa ating tahanan ay maaaring lugar sa paglayo natin sa Panginoon o paglago natin sa Panginoon. Tayo ba ay mas lalong lumalayo sa Panginoon o tayo ay lumalago sa Panginoon? Kaya ngayong umaga po, ang goal po natin ay hindi makapag-grace ng mga church-goer o yung labas-pasok lang. Pasok sa church, labas. Hindi po ito ang goal natin na makapag-disciple tayo para magkaroon ng church-goer. No? Para masabi lang na, ay, ang dami na namin. Uy, ang umaattend sa church namin ay napakadami. Hindi po ito ang goal natin. But to cultivate a homegrown discipleship. Kasi sa tahanan pa lang, na-cultivate na tayo, nag-grow na tayo. Maging tagasunod ng ating Panginoong Hesus, mas malalim sa pananampalataya araw-araw. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, salamat po ngayong umaga. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita ngayon at sa mga susunod na linggo. Panginoon, turuan mo kami na talagang lumago sa aming pananampalataya. Umpisahan mo ang aming mga sarili, umpisahan mo sa aming mga tahanan. Panginoon, hayaan mo po na ang puso namin ay talagang matuto na magpadisipulo sa iyo, aming Panginoon. Hindi lamang po kaming mga magulang kasama ng aming mga anak, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay Rooted in Christ, the Foundation of Home
discipleship. Rooted sa Panginoon. Ibig sabihin, talagang malalim, no, sa ating Panginoon. At ang foundation natin ay yung ating tahanan. Dito mag-umpisa. Ang paglago ng isang bata ay hindi nag-uumpisa sa eskwelahan o hindi nag-uumpisa sa kapaligiran, kundi sa tahanan. Natututo siyang lumakad, natututo siyang tumayo, natututo siyang tumakbo sa loob ng tahanan. Kaya ang paglago dapat natin ay nag-uumpisa sa ating mga tahanan. Tayong mga magulang ang magtuturo, no, para sa kanila. Sabi po ng Colossians chapter 2 verse 6 to 7, "So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness." Tanong, what does it take to grow discipleship at home? What does it take to grow discipleship at home? Ano pong sagot? Let's start being rooted in Christ. Dapat malalim yung ugat. Kasi hindi po pwedeng ang isang puno lumago nang hindi malalim ang ugat. No? Anong mangyayari kapag hindi malalim ang ugat ng isang itinanim mo? Mamamatay siya agad. Hindi siya, siguro nga baka nga kahit na mag-sprout siya ng konti, hindi siya hindi siya tutubo, hindi siya magkakaroon ng ugat. Mamamatay siya. Imagine nyo na lang na tinapon nyo lang ng hindi mo siya talagang aalagaan. Sabihin mo lang, o sige na nga, bigyan natin ng benefit of the doubt. Tumubo siya, nagkaroon siya ng ugat ng konti, pero hindi pa din. Kasi napakababaw, no? Pag dumaan ng konting, siguro, lahan mo lang ng tubig ng wala na. Mamamatay na siya. Rooted in Christ. Root determines the fruit. Sa ugat, makikita daw ang isang bunga. Tama? Sabi ng verse 7, rooted and built up in Him. Si Paul, nagkumamit po siya ng dalawang strong metaphors. Una po, ang sabi niya doon, yung rooted at saka yung build up. Yung rooted, sa agricultural, sa mga nagsasaka o nagtatanim, ay ang puno po mas malalim kapag ang ugat ay nasa lupa talagang nakabaon, no? Doon malalaman kapag ka ito ay malago. Kasi mas malalim yung ugat niya. Mas makikita niya yung kagandahan kung ang punong ito ay magbubunga ng mas maganda. Sa pananampalataya po natin, dapat tayo ay rooted. Malalim tayo dapat sa pananampalataya natin. Bakit? Bakit kinakailangan? Hindi ba pwedeng okay na sa akin na makilala ko lang si Lord? Sapat na. Bakit kinakailangan mag-aral pa ako ng mas malalim? Bakit kinakailangan umattend pa ako ng discipleship? Bakit kinakailangan talagang magpakalalim pa ako sa pananampalataya ko? Kasi sinasalamin po nito yung kaligtasan natin. Kung hindi mo alam, kung hindi ka malalim sa pananampalataya mo sa Panginoon, kumusta yung salvation mo? Hindi lang po sapat na makilala natin ang ating Panginoon. Hindi lang sapat na pumunta ka sa isang church. Kundi talagang makilala mo ang Panginoon, yung salvation, maranasan mo sa Panginoon, at yung pag-connect natin sa Panginoon. Dapat lagi kang connected. Ang ugat, hindi po pwedeng nakahiwalay sa puno. Diba?
Kasi kapag ang puno nakahiwalay sa ugat, imagine ninyo, kahit napakaganda ng puno, kung nakahiwalay siya sa ugat niya, lalago pa ba siya? Makikita niyo pa ba yung kagandahan ng magiging dulot yung bunga niya? Hindi, di ba? Wala. Sa atin po, lalago ka ba sa Panginoon kung hindi ka magpapalalim? Kung hindi ka mag-aaral ng salita ng Diyos? Kung hindi ka magpapadisipulo sa Panginoon? Hindi. Ang tendency po, kapag may bagyong tumaan sa buhay, wala na. Alis ka na sa church. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Dapat tayo ay connected sa Panginoon, no? Dapat yung tayo ay, ang buhay natin ay nakakonekta sa Panginoon. Hindi po pwede tayong hiwalay. Psalms chapter 1 verse 3, sabi doon, "And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bring forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he does shall prosper." Jeremiah 17:7-8. "Blessed is the man that trusts in the Lord, and who hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spread out her roots by the river, and shall not see when heat comes, but her leaf shall be green, and shall be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit." Bakit sinabi ng Lord yung ini-illustrate niya yung puno? Kasi mas madaling kumuha, no, ng tubig. Mas madaling lumago ang isang puno kapag ang puno ay nandun sa tubigan. Kasi nakakakuha siya ng water, hindi siya natutuyo. The more na nakakakuha siya ng water, yung ugat niya, mas lalo siyang gumaganda. Nasasabayan pa ng sikat ng araw, no? Kung may pataba pa, mas nabibigyan pa siya, mas maganda yung bunga niya. Sa ating pong pananampalataya sa Panginoon, kapag ka po tayo ay hiwalay sa Panginoon, I doubt nalalago ka. Walang makakapagsabi na malago ako o nag-grow ako sa pananampalataya ko, and yet, hiwalay ka naman sa Panginoon. Hindi ka naman nakikita sa church. No Bible reading, no prayer, no services at all. Malabo po yun. Kaya hindi po natin sabihin na I'm growing. Okay lang, di ako matid ng big group ko. Kasi lumalago naman ako. Parang niloloko yata natin yung sarili natin. No? Parang sinasabi mo na, ay healthy ako. Pero hindi ka naman kumakain ng healthy foods. No? So, rooted in agriculture, o ito yung sinasabi ni Pablo. Pangalawa po, yung build-up, ito yung architectural naman. Pagdating naman sa architectural, sinasabi dito yung process of ongoing spiritual growth. Ano yung spiritual growth? Yung kinakailangan paglago. Unti-unting binubuo, parang sa ating tahanan, sa bahay, literal na bahay, may bubong, no? Kinakailangan, hindi mabubuo ang isang bahay kung walang hollow blocks. Kinakailangan mo na lagyan ng mga hollow blocks yan, lagyan ng mga biga para mas lumago, para mas makita mo yung strong nakapit niya, na hindi siya basta tutumba lang. Makita mo hanggang sa ito ay mabuo, maging literal na bahay na. Unti-unti, nakikita mo yung structure. Ganon din po sa atin. Unti-unti nakikita po natin ang paglago
nawawala na yung mga tampuhan. Sino pa po bang matampuhin? Unti-unti, nag-grow tayo spiritual. Wag tayong manatili lang na, balat sibuyas. Pagka po ganon, walang paglago. Hindi ka mag-grow sa iyong pananampalataya. Ang tendency ay, aalis ka kapag ikaw ay masasaktan. Kasi, hindi laging perfect. Hindi po laging perfect. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 11, "For others' foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ." Ano pong ibig sabihin? Dito po sa ating paglago, sa ating pananampalataya sa Panginoon, mabigyan po natin ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Lalago tayo sa ating pananampalataya, binibigyan natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ano yung key principles? Spiritual depth in the home doesn't begin with activity. It begins with intimacy with Jesus. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng isang discipleship sa loob ng church, hindi lamang po yung nag-gather kayo, hindi lang yung lagi kayong lumalabas, nagkakaroon kayo ng bonding together, hindi lang po yun, kundi ang salita ng Panginoon ay naisishare sa loob ng tahanan. Ang Pilipino ay talagang mabanding. No? Saan nagbabanding? Saan nagkakasundo? Sa pagkain. Yan. Konting kape. Pag sinabi kasing kape tayo, hindi lang naman talagang kape yun no? May kasamang kain yun. May kasamang kain yun, hindi lang yung kape-kape. Milk tea, yung mga ganyan. Pero, umpisahan natin sa ganong gawain. Yung intimacy na kapag ka ang family ay lumabas, make it sure na may pagkakataon pa rin na nasishare natin sa bawat isa ang salita ng Panginoon. Again, sa isang illustration po, sabi dun sa illustration, a strength of a tree. Diyan ba? Ayan. A strength of a tree. Ang lakas daw po ng isang puno ay hindi galing o nagmumula sa dahon o sanga. Tama? Ang puno ba, mas malakas ba siya doon galing sa bunga niya o dahil sa sanga niya? Hindi. No? Hindi siya doon lumalakas. Kundi ito ay nasa kanyang ugat. Bakit hindi madaling mabuwal ang isang puno? Kasi strong yung ugat niya. Lalo na kapag nasa ilalim, sama-sama, strong yun. Kahit nga putulan mo yung kabilang sanga, kala mo patay na siya, hindi, mag-uugat pa rin siya. Magkakaroon pa rin siya ng sanga. Mag-sprout pa rin siya ng mas maganda. Kasi doon nag-start yung kanyang lakas. Kapag mababaw ang ugat, madaling matumba. Pero kung malalim, matibay kahit may bagyo. Ganyan din po ang buhay natin. Ganyan din po ang pananampalataya natin. Kahit anong bagyo na ating maranasan, mananatili. Hindi po tatatag ang ating spiritual life o yung family natin kung hindi tayo nakaugat kay Kristo. Tama? Di kasi natin pwede sabihin na, ang family ko, kahit anong mangyari, stick kami. Pero kung wala po ang Panginoon, I doubt na kayang tumayo ng pamilya. Bakit may pamilyang hiwa-hiwalay? Bakit may pamilya na separate ang family? Nag-umpisa ba sila sa strong? Hindi. Kaya nga sila nagkahiwa-hiwalay. Kasi weak. Para maging strong ka, ano gagawin mo? Magpalakas ka. Kumapit ka kanino? Kay Lord. Bakit ini-emphasize
ng Panginoon ang family. Kasi ang pamilya ang dapat unang matatag. Diba? Gugustuhin ba natin ang family natin ay hiwa-hiwalay? Gugustuhin ba natin ang family natin ay kanya-kanya? Siyempre ayaw natin. Hanggat maaari, isasalba mo eh. Diba? Sa mga nanay, ganun. Hanggat kaya, itiisin. Sa tatay, hanggat kayang itaguyod, itataguyod. Kahit wala, hanap ng paraan. Kaya sinasabi ng Bible sa atin, katulad ng isang puno, ang spiritual growth natin ay dapat na tayo ay kapit sa Panginoon. Huwag nating hayaan na ang paglago natin ay mawala sa Panginoon. Huwag nating hayaan na hindi tayo connected sa ating Panginoon. Kaya ang ganda nung illustration sa atin ni Pablo, na hindi lamang tayo dapat rooted, kundi built tayo sa Panginoon. Connected, kapit tayo dapat sa ating Panginoon. Isa pang example ng Bible, si Daniel, chapter 1 hanggang chapter 6. Si Daniel, rooted siya. Daniel resolved not to defile himself. Ibig sabihin, hindi niya, ayaw niyang tumisan yung kanyang sarili sa Panginoon. Even in a hostile environment, he stayed true to God's word. Kahit na marami siyang mga pinagdaanan, ang salita ng Panginoon ay talagang pinanghawakan niya. Yung faith niya sa Panginoon ay talagang nandoon. Built up, while in Babylon, he grew in wisdom and influence. Faithful in prayer and bold in trials. Yung pananalangin niya, di ba? Anong sabi ng king? Bawal manalangin. Pag nakita kayong manalangin, anong gagawin? Sa siya itatapon? Sa kabilang bahay? Sa Lions Den. Ay, imagine niyo yun. Pero, kahit ganon, di siya natakot. Alam kasi niya, yung kanyang pananampalataya, na kahit gawin yun, andyan ang Lord. Kasama niya ang Panginoon. As a result, his life glorified. No? His life glorified God before the kings. He stood unshakable, deeply rooted in the Lord. Inangat pa siya ng Panginoon. Kahit na maraming nagsumbong, no? Sabi mo, pagka ganon, itatapon. Si Daniel, nakita namin, hindi lang isang beses. 3 times a day siyang nananalangin. Pero anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Dahil sumunod siya sa Lord. Dahil alam niya ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, hindi siya natakot. And yet, inangat pa siya ng ating Panginoon. In application sa salita ng Panginoon, stay rooted and keep growing, dapat po tayo ay nurture daily. Nurture your roots daily. Paano? Read and pray the Word of God. Katulad po ng isang tubig na nakakonekta sa isang puno. Spiritual practices nourish our soul. Dapat manatili po tayo sa ating Panginoon. Build your life on Christ, not on culture. Hindi dahil sa ito ay kultura na lang o kailangan na lang. Huwag po nating i-compromise yung ating conviction. No? Kapag ka alam mong hindi tama, ay sige na nga, parang tama na din. Kahit mali, nako-compromise. Hayaan po natin na ang values ng ating Panginoon ang mag-shape sa atin. Meron po tayong choices. Meron tayong mga identity sa Panginoon.
Wag po nating hayaan na yung choice natin, yung identity natin sa Panginoon ay ma-compromise. The deeper your roots in Christ, the stronger your stand when life storms comes. Mas malalim na pagkakilala sa Panginoon, mas malalim na ugat sa ating Panginoon, mas tatatag po tayo sa ating pananampalataya. Mas lalo tayong mananatili sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kahit tumaan ang matinding bagyo, kahit tornado pa yan, you will stand in faith in God. Pangalawa po, hindi lamang rooted in Christ. Pangalawa, continue in Him. Discipleship is a journey. Ang pananampalataya o ang pagiging isang disipulo ng Panginoon ay dapat magpapatuloy. Continue to live your lives in Him, sabi po ng verse 6. Receiving Christ is the starting line, not the finish line. Ang ating pong pagkakilala sa Panginoon ay umpisa ng ating pananampalataya sa Panginoon. Nakilala mo ang Diyos, tapos na? Hindi. Magpapatuloy ka pa. Magpapatuloy ka pa magpalalim sa salita ng Panginoon. Receiving Christ is not the starting line, not a finish line. To continue, ang ibig sabihin po, ongoing commitment, pagpapatuloy, pag sinabing begin, start, ongoing, nagpapatuloy. Yung ating lifestyle ng ating paglakad sa ating Panginoon dapat araw-araw. No? Hindi lang dito sa church. Hindi ka lang Kristiyano sa church pag Sunday. The following day, wala na. Sabi po ng Greek phrase, carries the idea of daily conduct. Or manner, our behavior. Your habits, thoughts, conversation, and decisions reflecting Christ's Lordship. Yung ating pong mga habits, ang ating kaisipan, yung ating mga pananalita, and even po yung mga decisions natin, nagre-reflect yan. How we are in Christ. Sa ating pong mga tahanan, ano ba ang pag-uugali madalas meron tayo o nakikita sa atin? Ng ating mga anak, ng ating mga kapatid, ng ating mga magulang. Tayo ba yung madalas na naninisi kapag may problema? Ikaw kasi, yan ang sinasabi ko sa'yo. Kanino po natin madalas naririnig yan? Sa mga anak ba natin? Hindi. Sa mag-asawa. Aminin nyo man at hindi. Sa atin po nag-uumpisa ang paninisi. Ang tamaan sa phone. Lahat tayo, no? Nandoroon sa paninisi. Lalo na kapag may problemang dumating agad. Ayan, ikaw kasi, sinasabi ko sa'yo, sisi agad. Ano pa? Yung pride na natutong na. Taas noong pride. Napakataas talaga ng pride na yan na hindi maibababa. Tutong na yung pride na yan. Walang pagpapakumbaba. Ano pa? Laging galit. Tama. Laging galit. Laging naiinis. Irritable. Maliit na bagay, irritable. Ano ba yan? Part ba yan ng... Anong tawag doon? Sa babae? Menopause? Sa lalaki? Andropause? Part ba yan? Nasa ano ba? Early? 30 pa lang.
Di mo maunawaan. Minsan sa kabataan, kala nyo exempted kayo? Di maintindihan sa inyo, kala nyo para kayo mga nagme-menopause, para kayo nag-andropause. Everything nyo pa yung mga magulang nyo. No? Ano pa? Pagkakanya-kanya. Yan. Yung okay lang, kahit hindi ko kasama sila, okay lang kahit ako lang. Yan ang kadalasan. Ito yung mga ugali na meron tayo sa loob ng tahanan. Mas mahalaga ang trabaho o yung pera kesa dun sa relationship natin sa isa't isa. Minsan, ito po ang kadalasan naririnig ko sa mga businessman, business owners. Busy ako. Kumikita ako ng pera. Para sa inyo din yan. Kailangan kong gawin to. Hindi ako makakasama sa inyo. Kayo na lang. Kasi kailangan, meron tayo sa future. Familiar kayo? Minsan gano'n. Minsan natututunan din ng ating mga anak yun. Mami, kayo na lang. Kasi busy ako, may ginagawa ako. Tatapusin ko pa to. Ano yung game ngayon? Ano na lang? Hindi na natin nakakasama. Kasi ito yung meron tayo. And nadidevelop, nakukuha ng ating mga anak. Ito yung ugali na meron tayo sa ating tahanan. Pero, ano ba dapat? Dapat daw na natin gawin ay pagpapatawad sa mga kasalanan o pagkukulang. Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo nagkukulang. Hindi natin pwede sabihin, lagi akong tama. Lagi akong sapat. May pagkukulang tayo, may pagkakasala tayo sa ating mga anak, sa ating asawa. Tanggapin natin. Minsan naman, marinig naman. No? Tanggapin naman natin yung pagkukulang natin. Tanggapin naman natin yung pagkakamali natin. Minsan kasi, yan dahil sa pride, ayaw tanggapin na may pagkukulang ka, may pagkakasala ka. Hindi ako nagkulang, hindi ako nagkasala sa'yo. Hindi ako nagkulang sa'yo. Pero, tingnan mo din, evaluate mo, may pagkakataon. Kaya lang, dahil sa pride, wala na. Hindi yun nakikita. Pananalangin. Dapat po, ang prayer ang unang option. Hindi huli. Wala na tayong magagawa dyan. Halika na, mag-pray na tayo. Last option lagi ang prayer. Di ba dapat ang option natin, first option natin ang mag-pray. Pagka nagkakaroon tayo ng problem, let's pray. Kahit ikaw lang, manalangin ka. Huwag yung lahat na nagawa mo, tapos sabihin mo, wala na, hindi ko na talaga to kaya. Sige na, mag-pray na ako. Mag-pray na tayo. Hindi dapat ganoon. Reading the Word of God. Ito po ang hindi natin nagagawa. Nasama-sama. No? Sa family, hindi po natin ito nagagawa. Nasama-samang manalangin. Sama-samang mag-read ng Bible. Yes, meron tayo, nakakapag-read tayo kahit papano, no? Kahit nakaupo ka, nakakapag-read ka. Pero yung sama-sama, hindi natin ito nagagawa. Kasi may kanya-kanya tayong alibis. May kanya-kanya tayong mga sinasabi na, ay hindi namin magawa kasi ganito, kasi ganyan. Pasasalamat sa mga simpleng bagay. Kaya ba natin gawin yon? O dun lang sa mga big, nakapasa ang anak ko, thank you Lord. Pero yung small things, hindi natin mapasalamatan si Lord. Hindi natin ma-acknowledge si Lord. Yung openness na mai-correct ang bawat isa. Meron ba tayong ganun? Nakakapag-usap ba? Sa lower tone, o laging high pitch. Parang kala mo nasa soprano lagi yung yung tono.
walang bumabaho, walang nasa bass, laging soprano ang gusto. Kaya ang nangyayari, sabong. Ito po ang meron tayo. Pero, kayang baguhin to ng Lord. Amen? Huwag nating hayaan na maging ganun ang ating tahanan. Ano po yung principle? Discipleship at home is not about perfection, but it's about consistency. Hindi tayo laging humahanap ng tama. Huwag laging tama kasi walang tama. Walang perfecto. Kapag ka naghahanap ka ng perfect, ay, may imperfect na dun. Kasi hindi ka perfect eh. Wala kang perfecto. Kahit sa guhit, walang perfect line. Circle. Walang perfect circle. Ito yung sinasabi ng Lord. Wala, ni isa. Hindi tayo perfecto. Kaya huwag tayong maghanap. Huwag nating paghanapan ang bawat isa. Example, si Timothy. Ano ba yung upbringing ni Timothy? His faith was nurtured by his mother Eunice and grandmother Lois. Yung kanyang pananampalataya ay talagang nahubog ng kanyang magulang, ng kanyang lolo, ng kanyang lola, no? At ng kanyang ina. Spiritual formation, yung kanyang paglago, he was taught scripture from infancy. Bata pa lang, nahubog na siya. Bata pa lang, tinuruan na siya sa kanyang pananampalataya. Kaya ano nangyari? Ano yung outcome kay Timothy? He became a faithful leader. He deeply rooted and spiritually strong. Kasi, naumpisahan siya, bata pa lang. Tayo, hindi naman tayo lahat grow sa Christian family. No? Ilan lang sa atin yung lumaki sa Kristiyanong pamilya. Mostly, hindi tayo belong sa Kristiyanong pamilya. Maintindihan. Pero, hindi dapat dun lang matapos. Hindi natin pwede sabihin, hindi naman kasi ako grow sa Kristiyanong family. Kaya hindi ganun ang pananampalataya namin. Pero hindi na pa naman huli para magpalalim sa salita ng Panginoon. Sa Kristiyanong family, hindi pa rin huli para ituro natin sa ating mga anak o sa ating family members ang salita ng Panginoon. Model a Christ-centered life. Ito po yung dapat na matutunan natin. Application sa buhay natin. Parents, set the tone. Ano ibig sabihin? Hindi po kinakailangan maging perfect. Ang mahalaga, present ka at consistent. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Hayaan po natin na makita natin sa mga anak natin na kasama ang Lord sa buhay nila. Lumakad sila na kasama ang Lord sa buhay nila. Ang salita ng Panginoon, ang bawat desisyon nila. Masarap pong marinig na kapag ka nagkakaroon sila ng problema, nagkakaroon sila ng sakit, nagkakaroon sila ng exam sa school, Mommy, pray tayo. O may sakit sila, Mommy, pray tayo. Masarap pong marinig sa ating mga anak. Kasi ibig sabihin lang po nun, they acknowledge the Lord sa buhay nila. Sinasabi nila na, ang Lord yung pwedeng makapagpagaling sa akin. Ang Lord ang makakapagpasa sa akin sa exam. Ina-acknowledge nila ang Diyos sa buhay nila. Hindi lang basta nag-aalala sila. Ito dapat yung i-impart natin sa buhay ng mga anak natin. Sa buhay ng kapamilya natin. Sa bawat desisyon nila, lagi nilang i-acknowledge ang Lord. Para kapag dumating sa panahon na kaya na nilang magdesisyon sa sarili nila, hindi mo na sila i-remind. Mag-pray ka ha. Kasi alam na nila yun. Meron na silang, meron ng initiate sa sarili nila na, Lord, alam ko ikaw ang gagawa. Alam ko, Lord, ngayon pa lang, may katugunan na. Hindi tayo mag-aalala para sa kanila.
Encourage. Reflection. Ask, what did you learn about God today? Ano ba yung itinuro ng Diyos sa atin ngayon? Ano ang natutunan natin ngayon? Provide growth opportunities. Encourage po natin sila na sumali sa mga D-group. Sa youth ministry, magkaroon sila ng personal devotion, umattend ng camp, o sumama sa iba pang mga other community activity. Kahit na parang attend lang ng camp, wala din naman nangyayari. Pero hindi po, may nangyayari at nangyayari. Nag-start po ako umattend ng camp 12 years old. I started 12. Parang wala lang. Pero, unti-unti, nagkakaroon na ng impart ang Lord sa life ko. Kasi, yung desire na maka-attend ng Sunday school, yung desire na maka-join sa kanila, kahit na pipilitin mo yung sarili mo, kahit nahihiya ka, pero may desire. Nagkakaroon ng desire sa puso. Sino ba sa atin ang hindi unang pagkatinap? Sige, join ako. Di ba? Minsan sabihin natin, ay, sige po, nahihiya. Pero may desire. So itong mga opportunities na ito, bigyan po natin ng pagkakataon. Build spiritual relationship. Tulungan po natin na ang bawat isa sa atin ay makahanap talaga ng mentor. Ano yung mentor? Ano ba yung pag sinabing mentor? Hindi lang po ito basta kaibigan, kundi ito yung nakakapag-open up ka ng maliliit na bagay hanggang sa malalaking bagay. Iyan po ang mentor. Hindi kung pwedeng tawaging mentor si Pastor Alina kung hindi ako makapag-open sa kanya ng malalaking bagay, kung small things lang. Pwede ko lang sabihin na she is my pastor. But she is not my mentor. Yun po ang ibig sabihin nun. Pastor mo siya, pero hindi mo siya mentor. Kasi ang mentor kasi, yung small details, up to big details, kaya mong i-open sa kanya. Alam mo yung kasalanan na po pwede mong sabihin sa kanya, ganun po ang mentor. May mentor na ba tayo sa buhay natin? Or still we are looking, still we are praying. Dapat po, manalangin ka. Maghanap po tayo ng mentor natin. Hindi po tormentor, ha? Mentor talaga natin na pwede mong sabihin sa kanya na he will keep or she will keep yung mga insights mo. Kasi siya yung makakatulong sa iyo. Katulad po ng relationship ni Paul at ni Timothy. Yung kanyang pagiging tatay ni Paul kay Timothy. Nakokorek niya si Timothy. At nagpapakorek si Timothy kay Paul. Sana po magkaroon tayo ng ganun kind of mentor. You are discipling at home, whether intentionally or not. Choose to do with a purpose. May dahilan. Gawin po natin ito. Pangatlo, overflow with thankfulness. Let gratitude shape the culture of your home. Overflowing with thankfulness, verse 7. Gratitude isn't just a virtue. It's the climate of a Christ-centered home. It shapes attitudes, conversations, and resilience. Gratitude is the overflow of a rooted life.
It shifts focus from problems to God's presence. Gratitude reminds us our joy is found in who we are in Christ. Ano tayo sa ating Panginoon? Not what we lack. O hindi yung ano yung pagkukulang, kundi ano ba yung kagalakan natin sa Panginoon. May isang testimony po, ang sabi doon, testimony, a homegrown legacy of gratitude o yung pamana ng pasasalamat mula sa tahanan. May isang bata, si Maria ay lumaki sa isang simpleng tahanan. Hindi naging madali ang kanyang buhay. Pero tuwing umaga, bago siya pumasok sa school, ito ang palaging sinasabi ng kanyang ama, kanyang tatay, at laging reminder sa kanya. Magpasalamat muna tayo kay Lord. No? Isa-isa silang nagsasabi ng isang bagay na pinapasalamatan nila kahit maliit lang. So one by one, kung sila ay 5 magkakapatid, o anong pasasalamat mo sa Panginoon ngayong araw? Ikaw, anong pinapasalamatan mo? Ikaw, hanggang sa kay Maria. So kahit mahirap na panahon, o may sakit, o kahit kakapusan, hindi nila pinapalampas yung ugali na yun. Talagang bago sila umalis. Dito, nahubog ang pananampalataya ni Maria. Ngayon, isa na siyang ina. Pinagpapatuloy ni Maria yung tradisyon na gano'n. Araw-araw, natututo ring magpasalamat ang kanyang mga anak. Isa sa kanila ay may gratitude journal. Yung libro o yung notebook ng pagpapasalamat. Ang isa naman, laging nagsisimula sa panalangin sa pamilya. So God, thank you for today. Ito yung lagi niyang ginagawa. Hindi man perpekto ang kanilang tahanan, pero puno ito ng kapayapaan, tamang pananaw, at papuri sa Diyos. Ano po ang naaalala ninyo sa inyong tahanan? Merong memories ba kayo sa inyong mga magulang? Merong memories ba kayo sa tahanan na hindi nyo makakalimutan? Ganito din ba? Meron din ba kayong gathering na pagpapasalamat? Meron din bang ganito na kwentuhan ng pagpapasalamat? Kumusta ka? Meron din bang ganon? Ano ang pwede nating matutunan? Build a culture of gratitude. What are you thankful for today? Ano po ang pagpapasalamat niyo sa Diyos ngayong umaga? Wala? Kasi wala naman dapat ipagpasalamat. Salamat, Lord, kasi kahit na ganito ang buhay namin, still, sama-sama kami. Salamat, Panginoon, sa panibagong lakas. Nakatayo pa ako. Kala ko, di na ako makakagising. Salamat, Lord. What are we thankful for today? Teach kids that God is near. Ang Diyos ay nandyan lang. Turuan po natin ang ating mga anak. Even the ordinary o kahit yung mga simpleng bagay. Na kasama nila ang ating Panginoon. Remind them that true joy comes not from possessions, but from God's presence. Masaya sana kung ang bahay namin ay malaking-malaki. Masaya sana kung maraming-marami kaming pera. Pero hindi po doon nag-i-start o yung joy, yung totoong joy. Marami po ang totoong kagalakan o ang totoong happiness, totoong joy na kanilang nararanasan ay yung sama-sama sila. Marami sila. At syempre, sa presensya ng Panginoon, walang makakapantay
sa kagalakan na yan, sa presensya ng ating Panginoon. Gratitude isn't just good manners, but it's a spiritual formation. Hindi lang sa mga magagandang gawa, kundi sa ating spiritual formation. In conclusion, you don't need a seminary degree to raise disciples at home. Hindi kinakailangang magpastor ka muna, no? Para makapagdisipulo ka sa iyong tahanan. To raise a disciples at home. Anong kailangan? A heart rooted in Christ. A life consistently live in Him. And a spiritual overflowing with thankfulness. Marunong ka lang magpasalamat sa Panginoon. Patuloy sa Panginoon at puso na rooted sa ating Panginoon. When your home is rooted in Christ, built on His truth, and marked by gratitude, you are raising homegrown disciples who will stand strong for a lifetime. Kung ito po ang mabubuo natin sa loob ng tahanan, magbibuild po tayo ng strong homegrown discipleship sa loob ng ating tahanan. Hindi tayo mangangamba na ang ating mga anak ay kung saan-saan mapupunta. Hindi tayo mangangamba na ang pamilya natin ay magkakahiwa-hiwalay. Hindi tayo mangangamba na kapag dumating ang pinakamalaking pagsubok sa ating pamilya, magkakahiwa-hiwalay. Kundi, sasalungatin natin yun. Ipapanalangin natin yun sa Panginoon. Meron pa tayong panalangin na, Lord, ayaw kong magkaroon ng, ayaw kong ma-divide ang family namin dahil lang sa ganitong mga pagsubok, dahil sa ganitong nararanasan. Sana po ito yung maging panalangin natin sa Panginoon. And may challenge po sa atin. Sa mga magulang, sa mag-asawa, sa mga anak. Ano po ang challenge? Sa ating mga magulang, ang challenge po, set the spiritual tone of a home. Be intentional in discipleship. Magkaroon po tayo ng devotion. Magkaroon po tayo ng panalangin. Magkaroon po tayo ng gospel conversation. Ito po ang number 1 talagang kulang sa family. Umamin o hindi, totoo po ito. Marami pong pamilya ang walang panalangin. Walang sama-samang pagbabasa ng salita ng Panginoon. At walang sama-samang conversation pagdating sa salita ng Diyos. Kumusta? Alam, yung gospel conversation po, alam niyo po ba kung ano yun? Yun po yung, kumusta yung preaching ng Sunday? That's a gospel conversation. Sa mga anak natin, tatanungin natin, hindi naman natin matatanong, ay, kumusta yung preaching sa'yo, anak? Tatanungin mo si Lena, na, kumusta yung preaching? Hindi naman naintindihan yun. Ang tanong mo sa kanya, na, kumusta Sunday school niyo? Anong natutunan niyo sa Sunday school? Devotion. Set time po ng devotion. Prayer. Mahalaga po ang manalangin. Nakaka-attend po ba tayo ng mga prayer gatherings? Ngayong June ba yun? Genji ba? Meron tayong prayer ulit. Church prayer gathering. 3 days. Sana po, hindi po same faces, no? Ang makita. Kundi, lahat po tayo ay ini-encourage. Hindi lang yan para kay nanay. Hindi lang yan para kay tatay. Mga anak, kasama po kayo.
sa pananalangin. Parents, your children will follow your roots, not just your rules. Hindi lamang po mga rules ang susundin sa atin ng ating mga anak. Sumunod ka, ito ang gusto ko mangyari. Ito ang sinasabi ko. Hindi po dapat ganun lang, kundi yung roots natin ng paglago, ng pagdidisipulo sa ating Panginoon. That's the challenge sa ating pong mga magulang. Sa mga mag-asawa, sa mga byuda, kasama po kayo. Sa mga mag-asawa, sa mga byuda, ito po ang challenge. Let Christ be the center of your relationship. Hindi po maiiwasan ang magkaproblema sa bawat mag-asawa. Bahagi po. Wala namang mag-asawang buong taon maligaya, ano? Buong taon hindi nagkakaroon ng tampuhan, hindi nagkakaroon ng away. Wala pong ganun. Pero, ang sabi po ng ating Panginoon, let Christ be the center of our relationship. Practice forgiveness and grace toward one another. Minsan kasi, ang hirap kasi ang hirap mag-say sorry. Pag alam mong hindi ka nagkasala, pag alam mong hindi ikaw nag-umpisa, tama? Hirap, nanay, tama? Hindi ko naman kasalanan. Hindi naman ako nag-umpisa. Ako magsosorry. Sa mga tatay, ganun din po. Di ba po? Ano na akong ginagawa? Ako magsosorry. Yan po ang mahirap gawin. Magpatawad. Hindi ba po sinasabing napakalaki ng kasalanan na nagawa? Doon pa nga po nag-uumpisa yun, isa maliit. Simpleng hindi lang po pagkakaunawaan. Pero hindi po natin magawang mag-say sorry. Mag-forgive. And yung grace toward one another. Ano po yung grace? Yung pasasalamat. Salamat sa masarap na luto. Salamat sa paglalaba. Salamat sa paglilinis. Yung small things lang po yun. Pero we need to appreciate po ang ating mga asawa. Siguro hindi tayo ganun ka-vocal. Sabihin natin na hindi naman ako, hindi ko nasasabi. Pero na-appreciate ko naman yung asawa ko. Na-appreciate ko naman yung ginagawa niya. Marami pa po tayong matututunan. No? Na pagsasabi dun sa mga bagay na na-appreciate. Mga bagay na ganun. Speak words of life, not criticism. Speak words of life, not criticism. And Christ-rooted marriage, build a Christ-centered home. Na ang Diyos po ang maging Kristo sa tahanan natin. Ang Diyos, si Lord Jesus, ang maging Diyos ng ating tahanan. Maging sentro ng ating tahanan. Sa mga anak, ang challenge sa inyo, grow in your own walk with Jesus. Magpatuloy kayo sa inyong pananampalataya sa Panginoon. Mas lalo kayong magpalalim sa salita ng Diyos. Read your Bible, even short passages, a little each day. 1 verse a day. Ang iksing na nun. Samantalang, pagka yung spend ka natin sa FB natin, no? Ang haba. Ilang minutes na nakukonsume sa pagbukas ng FB, JL. Ha? Ilan? 8 hours. Di ba? Matagal mag-consume pagka nagbubukas tayo ng FB. Isa sabihin natin, ay saglit lang, mag-open lang ako. Pero tumatagal. No? Hindi natin namamalayan. Pero, ang sinasabi ng Lord, kahit yung small, little lang na oras,
Read your Bible. Obey, not just because you're told. Sumunod, hindi dahil sa sinasabi sa iyo, kundi because you love Jesus. Hindi ka susunod kay nanay dahil sinabi lang niya. Bakit ka susunod? Kasi, mahal mo si nanay. Ayaw mo siyang masaktan. Ayaw mong sumuway sa kanya. Mahal mo si tatay. Kaya ka susunod sa kanya. Hindi dahil sa natatakot ka, napaluin ka. Minsan ganun po ang mga anak. Susunod dahil natatakot. Pero, yung love, dahil susunod, wala. Dapat susunod tayo kasi mahal natin ang ating mga magulang. Ang Diyos, hindi natin pwedeng sundin lang dahil sa utos niya. Bakit natin susundin si Lord? Kasi mahal natin ang ating Panginoon. Ayaw natin siyang masaktan. Obey. Not just because you're told, but because you love Jesus. And the last, children, even young roots can grow strong when nurtured by God's Word. Kahit na nag-uumpisa pa lang kayo sa inyong pananampalataya, mas lalago, mas lalakas ang inyong pananampalataya kung kayo ay ugat sa salita ng Panginoon. Rooted sa salita ng Panginoon. Na kahit na kayo may trabaho na, kahit wala na kayo dito sa church, nasa ibang lugar kayo pumunta, sa ibang province, sa ibang bansa, hindi nyo makakalimutan ng ating Panginoon. Dahil ang inugatan ninyo, nag-umpisa kayo sa Panginoon. Hahanap-hanapin ninyo kung saan kayo nagmula. Ang totoong nakakilala sa Panginoon, hindi mawawala ang salita ng Diyos. Kahit saan ka dalhin, hahanapin mo si Kristo sa buhay mo. Kung totoong nakakilala ka sa Panginoon, sa isang lugar na walang iglesia, maghahanap ka. Kasi nauuhaw, nagugutom ang kaluluwa. Kaya kung tayo hindi pa ganon rooted sa salita ng Panginoon, hindi mo hinahanap ang salita ng Diyos, wala lang ang manalangin, magpalalim pa tayo sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, kulang pa yung nourishment na kailangan ng kaluluwa natin. Kasi hindi pa tayo nauuhaw, hindi pa tayo nagugutom. Hayaan po natin na ang salita ng Panginoon ay patuloy na mag-ugat sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Aming Diyos, ngayong umaga, sa umpisa ng aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, umpisahan mo sa aming mga tahanan. Panginoon, patawad nga po kung napaka-lazy ng bawat isa sa amin. Lalo na po na maihayag ang iyong mga salita sa aming mga anak. Hindi kami nagkakaroon, Panginoon, ng pananalangin. Hindi kami nagkakaroon ng kwentuhan, Panginoon. Lord, patawarin mo nga po kami. Busy kami sa maraming bagay. Marami kaming gustong gawin. Marami kaming iniisip for the future of our family. But Lord, ang hindi po namin na ibibigay ay yung future in you ng aming mga anak, ng aming pamilya. Lord, help us na ang aming tahanan, Panginoon, ay maging rooted sa iyong mga salita. Help us, Lord, na mag-grow kami deep our faith in you. Yung lalim ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kami lumakad araw-araw, Panginoon, ng merong pananampalataya sa iyo. And Lord, mag-overflow
yung thankfulness sa puso namin, yung aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. And Lord, we pray ang aming mga anak, makita nila, Panginoon, na sila ay lumalago sa iyo, sumusunod sa iyo, Panginoon, na ang kanilang buhay ay nakakapit sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa aming mga anak. Lord, sa aming mga asawa, hayaan mo po kami bilang mga magulang, turuan mo kami na maging good model sa aming mga anak. Turuan mo kami, Panginoon, mahalin namin ang bawat isa. Mahalin namin ang aming mga asawa, Panginoon, according dun sa nais mo, Lord. Dahil mahal ka po namin, Panginoon. Marami pong bagay ang hindi na pagkakaunawaan, hindi po na pagkakasunduan. Panginoon, sa ganito, Diyos, ikaw po ang pumagitna sa amin upang maging mabuti kami na mga magulang, maging mabuti kaming asawa para sa aming mga asawa, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, alam po namin na meron ka pang gagawin sa buhay namin. Hindi ka patapos, Panginoon. Inuumpisahan mo pa lamang kami. Kaya, O Diyos, hayaan mo po na ang pag-aaral namin ito ay magpatuloy na siyasatin ka namin. Makilala ka namin higit sa lahat, aming Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. And Lord, sa aming pagwawakas, kasama namin, Panginoon, ang iyong mga salita ay pag-aaralan namin upang kami ay manatili na nakakapit sa iyo, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa. Ikaw po ang sumama. Ano man po ang mga gagawin namin sa buong maghapon, samahan kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Samahan mo kami, Panginoon. Ingatan ang bawat isa. Makita namin muli sa susunod na linggo, Panginoon, ang mga ngiti ng bawat isa as we will celebrate, Lord God, your faithfulness, your goodness to this church, O Lord God. We will celebrate how great you are in this church, O Lord God. We thank you, we honor you, Lord, in Jesus' name. Amen at amen. Next Sunday po ay anniversary po natin. So, ang service po natin ay 9:30 or 10? 9:30 na lang. Kasi po, maghapon po tayo. Kasi magluluto pa yung iba. Okay. Sige po, sige. 9:30? Kaya po ba? 9:30. Okay, 9:30 po tayo sa Sunday. Wala po tayong Sunday school sa Sunday. Ang first part po ng program natin ay Sunday service. Then yung afternoon po ay meron tayong business meeting. So, expected po namin na ang bawat isa ay nandito. Invite po kayo. Walang uuwi after the service next Sunday, ha. May dalaman po kayo o wala. Magsasalo-salo po tayo. Nakakain dito. So, mag-food to bring po. Also, ang church po ay may provided din po na food. Pero kung kayo po ay wala pong problema yun, ha. Kung may dala kayo o wala. Ang mahalaga po, we will celebrate together the goodness of God. So, Sunday, next Sunday po. God bless you all. T-group, please remain. Meron po tayong meeting para po sa ating anniversary sa Sunday. May Sunday school ba? Sunday school.